Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 701, paghahanda para sa paghihiganti. Sina Yu Minghe, Lin Hai, Meng Qing, Xin Ye at Xiao Ya ay naghihintay sa Love Sickness Forest. Lahat sila ay nag-uusap at parang excited, lahat ay mukhang masaya. Si Meng Qing ay hindi mukhang malamig tulad noong una niyang nakilala si Lin Feng. Nakangiti siya na mukhang walang pakialam. Sinubukan nilang pumili ng petsa para sa kasal. Si Lin Feng ay sikat sa Zuyu at ikakasal siya sa isang napakagandang babae. Ang lahat ay labis na masaya. Lin Hai at Yu Ming naramdaman niya na muli silang bata. Dati, malungkot at bitter sila na parang tumatanda na. Pero ngayon, masaya silang dalawa araw-araw na magkasama. Ano ang tungkol sa kalahating buwan? Mungkahi ni Yu Minghe. Hindi. Sabi ni Meng Qing na umiling. Si Yu Minghe ay nagulat. Bakit hindi? Ano ang iminumungkahi mo kay Meng Qing? Malas na magkaroon nito sa araw ng araw. Sabi ni Meng Qing. Tumiti si Yu Minghe at nagsabi. Meng Qing, kami ay mga cultivator kaya hindi kami naniniwala sa swerte. Ikaw at si Xin Ye ay kapwa kay Lin Feng, bakit hindi ito mangyayari sa araw ng araw? Nang nagulat si Meng Qing nang marinig niya si Yu Minghe. Muli siyang umiling at sinabing, ito ang kasal ni Xin Ye, hindi sa akin. Hindi ako sasali. Meng Qing. Sabi ni Duan Xin Ye habang hawak ang kamay ni Meng Qing. Tumiti siya sa dalisay at inosenteng paraan at sinabing, nakilala mo si Lin Feng bago ako. Ikaw dapat ang pangunahing asawa niya. Paano ako magpapakasal kay Lin Feng bago ka, at sa harap ng sarili mong mga mata? Sumasang-ayon ang lahat. Sabay kaming magpapakasal sa kanya. Ngunit, hindi ito ang paraang karaniwan mong ginagawa. Sabi ni Meng Qing, nakatingin kay Xin Ye. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya naisip na magpakasal noon. Sino ang kailangang gawin ito tulad ng iba? Sabi ni Lin Hai, umiling-iling. Kumunat ang noo niya at sinabi. Sa mundo natin, iisa lang ang prinsipyo, lakas. Si Lin Feng ang kampyon ng Great Competition ng Zuyu at ang pinuno ng Zuyu, walang makakasakit sa kanya at walang maglalakas loob na punahin siya. Si Lin Hai ay may karanasan at alam niya kung ano ang cultivation world. Maaaring magpakasal si Lin Feng sa dalawang hindi kapanipaniwalang magagandang babae at walang sino man ang magsasabi ng kahit ano. Itinuturing lang siya ng mga tao bilang ang pinaka-nakasisilaw na batang cultivator ng Zuyu. Tumingin si Meng Qing sa kanila, lahat sila ay nakatingin sa kanya. Alam niyang lahat sila ay may gusto sa kanya kaya nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Alam din ba ito ni Lin Feng? Tanong ni Meng Qing. Sa totoo lang, ninanais niyang maging asawa ni Lin Feng higit sa anumang bagay sa mundo. Meng Qing, kilala mo si Lin Feng. Dati, ayaw niya sa akin dahil gusto ka lang niyang makasama, pero hindi na niya ako kayang tanggihan pa. Sabi ni Duan Xinye, na hinawakan pa ng mahigpit ang kamay ni Meng Qing. Nakangiti pa rin siya sa wagas at walang halong paraan. Sa katunayan, hindi kayang tanggihan ni Lin Feng si Duan Xinye. Hihi. Sige, Meng Qing, sabihin mong oo. Maraming magagandang babae sa labas ang katulad nyo na may gusto kay Kuya Lin Feng. Kapag tumanggi ka, baka huli na ang lahat sayo. Nakangiting sabi ni Xiaoya. Sina Meng Qing at Duan Xinye ay parehong nanlilisik kay Xiaoya. Tinakpan ni Xiaoya ang kanyang bibig at tumakas na humahadjidjak, na-offend niya ang mga babae. Dagdag pa niya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Hindi alam ni Lin Feng kung kailan magaganap ang kasal. Inaalagaan ito ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, siya ay nasa teritoryo na dating pag-aari ng Holy Courtyard ng Zuyu, ngunit ngayon ay ang Yunhai sect. Umaasa sa isang perpektong magic formation, ang chi ng earth at ang langit ay sobrang siksik doon. Ang Yunhai sect ay napakabilis na lumawak, lalo na't si Lin Feng ay iginawad sa titulong pinuno ng Zuyu. Maraming tao ang darating dahil gusto nilang sumali sa sekta na pinamumunuan ni Lin Feng. Ayon sa mga chismis, ang lakas ni Lin Feng ay nakakatakot na. Sa buong bansa ng Zuyu, kakaunti ang maaaring lumaban sa kanya. Hindi na kayang makipagkompetensya sa kanya ni Duan Wu daw. Sa lalong madaling panahon, si Lin Feng ay makapasok sa Tianqi layer, kaya lahat ay masigasig na sumali sa kanyang sekta. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagiging miyembro ng Yunhai sect. Kailangang ipakita ng isa na sila ay malakas o may likas na kakayahan. Kailangan din nilang dumaan sa isang pagsubok at ipakita na sila ay magiging tapat. Kung hindi dahil dito matatanggap lahat ang baha ng mga tao. Ang mga tao sa Yunhai sect ay malakas ng cultivator, ipinagmamalaki nilang maging miyembro ng sekta na iyon. Sa pagkakataong ito, si Lin Feng ay nakatayo sa tuktok ng isang tore sa gitna ng isang cultivation field sa Yunhai sect. Nasa likuran niya sina Ren Qingquang, Lei Qingtian at ilan pang dating opisyal. Ngayon, lahat sila ay nakalusot sa Zuanqi layer at nakatayo sa likod ni Lin Feng, naramdaman nila na may matinding pressure. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Feng. Maraming tao sa cultivation field, lahat sila ay nakakasilaw na cultivator. Nakatingin sila pabalik kay Lin Feng, napakabata niya at napakalakas. Siya ang kanilang opisyal at siya ay nakatayo sa tuktok ng tore na iyon, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Lin Feng ay isang himala. Lahat sila ay umunlad, hindi masama. Sabi ni Lin Feng na nakatingin sa grupo ng mga tao.
Ngayon, ang Yunhai sect ay napakalakas. Walang ganoong pressure para mapabuti. Paano ang mga tropang pinili mo? Tanong ni Lin Fang. Sa loob ng 1 taon, 30 ang tatawid sa Zuan-Chi layer. Sa loob ng 2 taon, 100 ang makakarating sa Zuan-Chi layer. Sagot ni Ren Qingguang. Umiling si Lin Fang at sinabing, masyadong mabagal, sa loob ng 1 buwan gusto kong lahat sila ay makapasok sa Zuan-Chi layer. Kailangan mo ring makapasok sa susunod na layer ng paglilinang. Saka lamang magiging handa ang Yunhai sect para sa anumang problema. Masyadong mahirap ang 1 buwan. Sabi ni Ren Qingguang, umiling-iling. Imposibleng maging napakalakas sa ganoong kaikling panahon. Gumagawa sina Mr. Wu at Mr. Chi ng ilang mga table tasks para makatulong sa inyong lahat. Hindi kami makakakuha ng napakaraming mga table tasks sa ganoong kaikling panahon bagaman. Kailangan namin ng napakaraming sangkap. Nagulat na sabi ni Ren Qingguang. Inihanda na ba ni Lin Fang ang lahat? Napakabilis, ihahanda na natin ang lahat. Ngayon, maghanda ng ilang tropa dahil pupunta tayo sa labanan. Sabi ni Lin Fang, na tila inihanda na niya ang lahat. Labanan. Nagulat si Ren Qingguang. Ano ang gustong gawin ni Lin Fang? Talagang, sasalakayin natin ang One Show sect at ang Yu Clan. Kami ay kukuha ng ilang mga halamang gamot, mga butil ng damo at iba pang mga kalakal na maaari naming itago o palitan. Pagkatapos ay magiging atin ang One Show sect at ang Yu Clan. Sabi ni Lin Fang. Si Ren Qingguang at ang iba ay nagsimulang manginig nang marinig nila iyon. Ang One Show sect, ang Yu Clan. Magiging kanila. Tila ganap na babaguhin ni Lin Fang si Zuyu. Ilang tao? Tanong ni Ren Qingguang. Lahat, ang pinaka-nakasisilaw na cultivator ay magkakaroon din ng pagkakataon na maging mas malakas. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nais niyang gumawa ng isang bagay na hindi kapanipaniwala bago ang kanyang kasal. Noong nakaraan, ang One Show sect at ang Yu Clan ay laging gustong patayin siya, sila ay nagplano laban sa kanya bago ang great competition ng Zuyu. Nakaligtas lang siya dahil iniligtas siya ni Xiaoya at ng kanyang lolo. Handa na si Lin Fang na maghiganti ngayon. Ang One Show sect at ang Yu Clan ang magiging stepping stone niya para umangat ang Yunhai sect sa bansa. Sige. Tara na, sumang-ayon si Ren Qingguang. Pagkatapos ay umalis siya upang isagawa ang mga utos. Tito Fang, Lei Fang, pumunta at tulungan si Mr. Chi at Mr. Wu. Sabi ni Lin Fang kina Fang Yuhan at Lei Qingtian. Tumango naman ang dalawa at kumislap ang mga silhouette nila. Tumingin si Lin Fang sa malayo, sa direksyon ng One Show sect at ng Yu Clan. Ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 702, ang katapusan ng isang panahon. Ang araw na iyon ay magiging isang bloodbath. Ang tunog ng pagklapang ng mga kuko ng kabayo ay isang war drum, ang mga nakabaluti na kabayo ay tumatakbo patungo sa Yu Clan. Iyan ay mga tao mula sa Yunhai sect. Nakita ng ilang tao sa Imperial City ang hukbo ni Lin Fang. Mukha silang bulag at malungkot. Ano ang gustong gawin ng Yunhai sect? May isang mabangis na hayop na lumilipad sa itaas na mukhang pula na parang apoy. At sa hayop na iyon ay mayroong isang tao, si Lin Fang. Ang may pakpak na tigre ay naging sagisag ni Lin Fang sa Zuyu. Hindi pa masahe si Lin Fang nang makita mong lumitaw ang may pakpak na tigre. Lumabas si Lin Fang sa Yunhai sect, bakit? Noon, nagdala si Lin Fang ng ilang tropa para lipulin ang Haoyu sect at ang Ice and Snow Mountain Village pati na rin ang Holy Courtyard ng Zuyu. Hindi na tropa ang mga tropa niya, mas malakas sila. Si Lin Fang ay naging mas malakas din, siya ang naging pinuno ng bansa. Maaari niyang lipulin ang anumang saklaw ng impluensya ng madali. Ang Yu Clan at ang One Show sect. Ang mga tao ay nanginginig nang maisip nila ang dalawang pangalan na iyon. Kinasusuklaman sila ni Lin Fang, at alam iyon ng lahat sa Imperial City. Ngayon, si Lin Fang ay bumalik kay Zuyu bilang isang bayani. Hinding-hindi niya sila bibitawan. Ang Yu Clan at ang One Show sect ay lilipulin. Ito ay ang katapusan ng isang panahon. Naisip ng karamihan. Dati maraming spheres of influence Yu. Una, winasak ni Duan Tian lang ang Yunhai sect at nagdala ng ibang mga sekta upang tulungan siya. Samantala, ang pinakamaliit na saklaw ng impluensya sa bansa ay palaging nasa ilalim ng presyon. Gayunpaman, bumangon si Lin Fang noon. Una niyang dinala ang kanyang mga tropa ng Chiexi upang sirain ang Haoyu sect at ang Ice and Snow Mountain Village ng mga spheres of influence sa labas ng Imperial City ng Zuyu. Nagsimula ang isang bloodbath at isang bayani ang bumangon. Sa ganoong kaikling panahon, walang makakapidjal o nakapidjal sa kanya na lumakas. Gayunpaman, pagkatapos ng mga laban ay lumitaw ang ilang mga pagkakataon para sa ibang mga grupo. Sinasaksihan ni Zuyu ang simula ng isang bagong panahon. Kung wala ang Yu Clan at ang One Show sect sa Imperial City, magkakaroon ng mas maraming espasyo para sa iba pang mga saklaw ng impluensya. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari noon, magkakaroon ba ng digmaang sibil o isang katulad nito. Gayunpaman, ang ilang kaguluhan ay palaging nangyayari sa kasaysayan ng anumang bansa. Si Lin Fang ay nagpunta sa Imperial City noong nakaraan at binago ang kasaysayan ng Imperial City. Ang Yunhai sect ay may isang pangunahing layunin. Ang Yu Clan. Alam ng Yu Clan kung ano ang mangyayari at lahat sila ay nataranta.
Ang lahat ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng angkan, tila si Yu Liushui ang naging huling paraan nila. Hindi alam ni Yu Liushui kung ano ang kaya niyang maitayo doon sa main hall ng Yuklan. Nakita niya si Lin Feng noong great competition ni Zuyu at alam niya kung gaano siya kalakas. Alam din niya na napakalakas ni Lin Feng kaya hindi siya matatalo ng Yuklan. Matapos bumalik sa Zuyu, hindi naisip ni Yu Liushui na kunin ang mga pangunahing disipulo ng angkan at umalis kasama nila. Hindi niya naisip na subukang tumakas mula kay Lin Feng. Paano sila makakatakas? Ang dalawang hindi kapanipaniwalang cultivator ng Yuklan ay pinatay ni Lin Feng sa masamang lugar sa panahon ng great competition ng Zuyu. Paano makakatakas si Yu Liushui? Wala nang pag-asa. Umaasa lang siya na may tutulong sa kanya na harapin si Lin Feng. Gayunpaman, si Lin Feng ay bumalik kay Zuyu bilang kampiyon ng kompetisyon at ang bagong pinuno ng Zuyu, sino ang makakalaban sa kanya? Boom boom boom. Isang nakakatakot na enerhiya ang kumalat sa hangin. Ang buong Yuklan ay lalong nataranta. Kaagad pagkatapos, napalibutan ang Yuklan. Dumating si Lin Feng sakay ng kanyang may pakpak na tigre at nakarating siya sa palasyo kung saan naroon si Yu Liushui. Nang hindi naglalabas ng anumang tunog, ginamit ni Lin Feng ang kanyang espada para durugan ang palasyo. Nagdulot ito ng ilang silhouette na lumabas, kabilang si Yu Liushui. Head ng Yuklan. Sigaw ni Lin Feng kay Yu Liushui. Si Yu Liushui ay natalo, si Lin Feng ay dumating upang patayin siya. Hindi na siya makapagtago. Maraming beses mo akong binyantaan, maraming beses mo akong sinubukang patayin. Nagpakalat ka ng mga salita ng walang tigil na puot sa panahon ng great competition ng Zuyu. Gusto mo akong patayin at ngayon nandito ako, susubukan mo ba? Sabi ni Lin Feng na parang mayabang. Si Yu Liushui ay natakot. Kaya ba niyang patayin si Lin Feng? Dahil hindi ka umaatake, aatake ako. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang kanyang walang katapusang dami ng enerhiya ng espada pagkatapos ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol sa kapaligiran at ang kanyang espada ay nagsimulang kumikisla. Tanging mga sword lights lang ang nasa kapaligiran. Ang lahat ng mga tao ng Yuklan ay nanginginig habang pinapanood nila si Lin Feng. Mukha silang desperado, walang pagkakataong manalo. Si Lin Feng ay umunlad na ng husto. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ilang nakakatakot na ilaw ang gamulong sa hangin na parang mga alon. Inilabas ng ilang malalakas na cultivator ang kanilang purong chi ngunit wala itong silbi. Ang mga ilaw ng espada ni Lin Feng ay nasira ang lahat. Sa isang iglap, lahat ay namatay. Lahat ng tao mula sa mga kilometro sa paligid ay namatay lahat. Ang espada ni Lin Feng ay maaaring pumatay ng mga tao sa napakalaking distansya. Patay na sila. Kakasabi lang ni Lin Feng ng salitang mamatay. At pagkatapos ay maraming tao mula sa Yuklan ang biglang namatay. Lahat sila ay mga cultivator sa itaas ng ikalimang Zuan Chi layer. Wala sa kanila ang nakatakas. Wala silang oras para maglabas ng nakakakilabot na hiyawan, namatay na sila sa isang kisap mata. Umikit si Yu Liushui, kinasusuklaman niya si Lin Feng. Sinaktan niya ang isang Diyos ng kamatayan. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong araw. Ang Yuklan ay hindi lumahok sa pagkawasak ng Yunhai sect kaya ngayon ako ay magiging maawin. Hindi ko sisirain ang angkan mo. Ang pinakamahina, mga bata, babae at matatanda ay maaaring umalis. Bibigyan kita ng 5 minuto para umalis. Pagkatapos nito, hindi naiiral ang Yuklan. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang espada na mukhang napakalakas. Nakatayo doon si Yu Liushui ngunit hindi niya sinubukang gumawa ng anuman. Ang paglaban ay walang silbi. Si Lin Feng ay maawin kaya may pag-asa. Kahit papaano ay hindi sila papatayin ni Lin Feng tulad ng ginawa niya sa nakaraan, mayroong isang silver lining. Mga bata, matatanda at babae, magmadali at umalis. Galit na sigaw ni Yu Liushui. Sa isang iglap, ang liwanag ng espada ni Lin Feng ay bumaba mula sa langit at pagkatapos ay namatay si Yu Liushui, ang pinuno ng Yuklan, kilalang personalidad sa Zuyu. Ang may pakpak na tigre ay umungal na galit at sa isang iglap ay isang matangkad na pulang ilaw, na parang apoy, ang gumalatay sa kalangitan. Agad na umalis ang may pakpak na tigre. Ang Wansho sect ay napakalayo sa Yuklan. Lahat din sila ay nataranta nang marinig nila na si Lin Feng ay darating at papatayin sila. Ang pinakamalakas na magsasaka ng sekta ay naghanda pang ang umalis. Lahat ng mga cultivator ng Zuan Chi layer ng Wansho sect ay bumangon sa hangin na malapit ng umalis, wala na silang pakialam sa sekta. Nakita nila si Lin Feng sa great competition ng Zuyu at alam nila kung gaano siya kalakas. Kung hindi sila umalis, mamamatay sila. Tumigil ang lahat. Sigaw ng isang boses sa abot tanaw, ang boses na iyon ay gamulong sa hangin. Agad namang kinabahan ang mga nasa arena, pagkatapos ay may sword light na bumaba mula sa langit. Ang kanilang mga puso ay tumitibok, at sa isang iglap sila ay namatay. Sa isang iglap, lahat sila ay namatay. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng kalahating hakbang ay mamamatay. Sabi ng isang boses na umalangaw sa bawat sulok ng Yunhai sect. Ang mga tao ay nagtaas ng ulo at nakita ang isang binata na mukhang kamangha-mangha. Napakabata pa niya at nasilaw sa great competition ng Zuyu. Ngayon, siya ang pinuno ng Zuyu. Siya lang ang kayang lipulin ng buong bansa.
Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nakaharap sa isang napakalakas na cultivator, wala silang magagawa. Hindi mo ba ako narinig? Tanong ni Lin Feng, nakatingin sa malayo gamit ang matalas niyang mga mata. May sumusubok pa ring tumakas, ngunit pagkatapos ay ang liwanag ng espada ni Lin Feng ay bumaba mula sa langit at pinatay ang taong iyon. Walang sino man ang nakakita ng malinaw sa espadang iyon. Roar roar. Ang mabangis na hayop ng One Show Sect ay nagsimulang tumakbo at umuungal. Sabay silang galit at takot. Ang mga tao ay nanatiling tahimik, ganap na tahimik. Teng Wuyao, lumabas ka, sabi ni Lin Feng. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Teng Wuyao sa kalangitan na nakatitig kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Teng Wuyao. Nakapagtataka, si Teng Wuyao, na karaniwang galit na galit, ay biglang ngumiti sa kakaibang paraan. Teng Wuyao, noong nakaraan ay sinubukan mong nakawin ng balon ng purong China na tagpuan ko sa mga bundok ng Nine Swords. Ikaw at ang iyong mga tao ay gustong pumatay sa akin. Doon tayo nagsimulang magkagalit sa isa't isa. Noon isa lang akong maliit na insekto sa iyong paningin, ngayon ay nagbago na. Sabi ni Lin Feng na ang mga salita ay parang mga karayom sa puso ni Teng Wuyao. Noon, tila isang hindi gaanong mahalagang pangyayari para kay Teng Wuyao sa balon ng purong Chi, ngunit ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 703, bumalik sa siyam na Dragon's Mountain Chain. Ngayon ang One Show Sect ay maglalaho dahil sa maliit na kaganapang iyon. Nangyayari ang lahat dahil nagalit ang One Show Sect kay Lin Feng dahil sa pagkuha ng ilang mga Purity Stone. Anong katawa-tawa na sitwasyon, ngunit sa kasamaang palad ay totoong nangyayari ito. Kung makakabalik si Teng Wuyao sa nakaraan, hahayaan niya si Lin Feng. Ngunit lahat ng nangyari ay hindi na mababago. Lahat tayo ay may mga pagpipilian at kung minsan ang mga pagpipilian ay hindi ang mga tama. Maglaban tayo, sabi ni Teng Wuyao. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na bestial na chi at ang kanyang espiritu. Isa itong espiritu ng hayop na mukhang masama at madilim. Sige, mamatay ka na, sabi ni Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na sword intent. Ang layunin ng espada na iyon ay sumalakay sa buong kapaligiran. Ang mga puso ng mga tao mula sa One Show Sect ay kumakabog ng husto, ang espadang iyon ay tila kaya nitong sirain ang lahat. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang sword energy ay bumaril patungo kay Teng Wuyao. Ang espada na si Chi ay namuo at naging isang sinag ng liwanag na nag-iiwan ng napakalaking landas sa kalangitan. Roar. Si Teng Wuyao ay umungal na parang hayop. Ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang hayop na Chi habang ang isang dambuhalang itim na kamay ay lumitaw sa kalangitan. Isa itong napakalaking kamay ng panda na puno ng hindi kapanipaniwalang pisikal na lakas. Haharanggan sana nito ang enerhiya ng espada. Krr. Krr. Ang sword chi ay agad na pinutol ang napakalaking kamay ng panda at nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Teng Wuyao. Biglang lumitaw ang isang pares ng mga pakpak mula sa kanyang likuran at mabilis siyang bumangon sa himpapawid. Patriarch ng Yunhai Sect, laban sa lahat ng inaasahan, ikaw ay isang mahusay na cultivator. Sabi ni Lin Feng, tumalon pa sulong. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at pinalamutian ng ilang espadang chi sa kanyang kamay, na pagkatapos ay naging isang napakalaking espada. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Inilabas na niya ang kanyang level 5 sword intent, ang sword light na iyon ay pumapatay sa lahat ng paraan. Ang mga pakpak ni Teng Wuyao ay pumapalakpak ng buong bilis ngunit huli na ang lahat, ang isang braso na nakatali ng pakpak ay naputol. Marahas na umungal si Teng Wuyao habang naglalabas ng mas makahayop na chi, gayunpaman, dumating ang isa pang espada at pinutol ang kanyang kabilang braso. Bumulwak ang lahat ng dugo. Ang bawat miyembro ng One Show Sect ay nakatitig sa kanilang patriarch na pinapatay, ang kanilang mga mata ay duguan. Ang kanilang patriarch ay dinudurog ni Lin Feng, at nawalan na siya ng dalawang braso. Patayin siya, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Biglang, maraming tao ang umaatake kay Lin Feng. Mamatay. Malamig na sigaw ni Lin Feng sa langit. Sa isang iglap, lumitaw ang isa pang liwanag ng espada at lahat ng nakalapit sa kanya ay namatay. Tumalon si Lin Feng at dumating malapit sa Teng Wuyao. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang siyam na dragon na Celestial Fang Spirit na nagtataglay ng 8 ulo at umaawit ng kanta ng mga dragon. May 8 ulo ngunit isa sa mga ito ay ulo ng salamangkero, ito ay ang espiritu ng salamangkero na kanyang nilamon noon. Gusto ko ang espiritong iyon. Sabi ni Lin Feng na muling tumalon patungo kay Teng Wuyao. Ang 8 ulo ng dragon ay bumaba at agad na nilamon ng espiritu ni Teng Wuyao. Sa isang kagat, nilamon na nila ito ng buo. Si Teng Wuyao ay nagpalabas ng isang kakilakilabot na hiyaw, ang kanyang espiritu ay nilamon na. Pagkatapos ay isa pang liwanag ng espada ang bumaba mula sa langit. Marahas na nanginginig si Teng Wuyao, mula sa gitna ng kanyang mga kilay hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ay lumitaw ang isang marka ng espada. Ang mga tao ng One Show Sect ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nila ang katawan ni Teng Wuyao na bumagsak mula sa langit. Ang patriarch ng One Show Sect ay namatay. Ang siyam na Dragon Celestial Fang Spirit pagkatapos ay umungal ng marahas, mukhang napakalupit at mabangis. Ang mga mag-aaral ng espiritu ng salamangkero ay nagmukhang mas kakaiba, mas totoo.
Nilamon nito ang espiritu ni Teng Wuyao at sumanib dito. Pinandilatan ni Lin Fang ang mga tao sa lupa, pagkatapos ay tumalon siya at dumaong sa isang Zuan level beast. Tinitigan ng Shaman Spirit Head ang halimaw na iyon at biglang naging masunurin ang halimaw na iyon. Madali na ngayong maasikaso ni Lin Fang ang mabangis na hayop dahil sa espiritu ng Shaman, kabilang ang mga hayop sa antas ng Zuan. Nakita ng lahat ng miyembro ng One Show Sect kung gaano kadali para kay Lin Fang na ay domestic ang Zuan level beast. Gayunpaman, nagulat sila nang makita nila kung gaano kadaling lunukan ni Lin Fang ang espiritu ng kanilang patriarch. Ang mga tao ng One Show Sect ay hindi tumutol nang makita nila iyon, wala na ring nagtangkang tumakas. Masyadong nakakatakot ang kamalayan ni Lin Fang, nararamdaman niya ang bawat paggalaw sa loob ng teritoryo ng One Show Sect. Kung sino man ang sumubok na tumakas, ang liwanag ng espada ni Lin Fang ay masisira sila. Boom 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 boom. Nagsimulang yumanig ang lupa at kumalat ang ilang ingay sa hangin. Ang ilang mga tao ay nagmumula sa himpapawid at ang kanilang chi ay nakamamatay. Ang mga taong iyon ay mula sa Yunhai Sect at sila ay dumating upang lipulin ang One Show Sect. Ang liwanag ng espada ni Lin Fang ay sumalakay sa buong kapaligiran at dinurog ang lahat ng mga cultivator na nasa ikalimang Zuan Chi layer at pataas. Pagkatapos noon, wala nang oras si Lin Fang na mawala pa at agad na umalis. Sirain ang One Show Sect. Sabi ni Lin Fang. Narinig ng mga tao sa sekta ng Yunhai ang utos ni Lin Fang. Noong araw, ang One Show Sect ay lumahok sa pagsira sa Yunhai Sect. Ngayon, naghihiganti si Lin Fang. Isang ngipin sa isang ngipin, sisirain din niya ang Yunhai Sect. Umalis si Lin Fang kasama ang may pakpak na tigre, ilang sandali bago siya nakakuha ng ilang mabangis na hayop ngunit iniwan niya ang karamihan sa kanila doon kasama ang mga tao ng Yunhai Sect. Pagkatapos ay nawala si Lin Fang sa abot tanaw, na parang walang nangyari. Hindi na niya kailangang manatili doon, ang iba ay naiwan sa may kakayahang mga kamay ng Yunhai Sect. Maraming adventurer mula sa Zuyu ang gustong pumunta sa Nine Dragons Mountain Chain. May mga taong gustong manghuli habang ang iba naman ay gustong maghanap ng mga halamang gamot at damo. Sa sandaling iyon, kumakalat ang ilang mga sipol sa hangin sa itaas ng tanikala ng bundok. Ang ilang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nakakita ng isang pulang silweta, tulad ng apoy. Nagsimula silang lahat nanginginig. Napakatapang. May nakakagulat na ng ahas na lumipad ng ganoon sa kalangitan sa itaas ng chain ng bundok. Hindi ba natatakot ang taong iyon na makaharap ang mga Zuan level beast? Ang mabangis na hayop ng Nine Dragons Mountain Chain ay nakakatakot. Ilang tawang ng ahas na kumilos ng walang ingat, ito ay masyadong mapanganib. Ang silweta ng apoy na pula sa kalangitan ay halatang may pakpak na tigre at si Lin Fang ay nasa likod nito. Ang may pakpak na tigre ay sumubsob sa kailaliman ng tanikala ng bundok ng walang tigil. Walang anumang malalakas na mabangis na hayop sa paligid ng kadena ng bundok, ngunit kailangan ni Lin Fang ng napakalakas. Nais niyang magdala ng ilan sa kanyang sekta, at sa parehong oras ay magagamit niya ang mga ito para sa kanyang seremonya ng kasal. Napakadakila niyan. Ang may pakpak na tigre ay mabilis na naglalakbay. Nararamdaman ni Lin Fang ang paligid para sa mabangis na hayop. Isang firebird. Pumunta ka. Sabi ni Lin Fang na tumatalon sa ere. Malinaw na naiintindihan ng may pakpak na tigre ang ibig sabihin ni Lin Fang. Umungol siya at ibinuka ang kanyang napakalaking bibig, tumalsik ang dugo habang nilalamon ng may pakpak na tigre ang ibong apoy. Ang apoy sa katawan ni Chikiyong ay biglang naging mas matindi at malakas. Nasiyahan si Lin Fang at tumango. Ang may pakpak na tigre ay isang sinaunang mabangis na hayop. Ang mabangis na mababangas na hayop na kapareho niya ay hindi makalaban. Maaaring patayin sila ni Chikiyong sa isang iglap. Ang may pakpak na tigre ay lumipat pabalik kay Lin Fang at nagpatuloy sila sa pagsulong. Teka. Biglang sabi ni Lin Fang. Sa di kalayuan ay may napansin siyang dambuhalang itim na unggoy, ang katawan nito ay parang monolith. Tila kasing tigas ito ng bakal, halos hindi masisira. Isang unggoy na bato. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ang stone ape na iyon ay isang level 7 Zuan beast. Ang katawan nito ay talagang hindi kapani-paniwalang solid, tulad ng isang napakalaking tore. Ang unggoy na iyon ay nakatitig kay Lin Fang, napansin din ito si Lin Fang. Bato na unggoy, gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Lin Fang. I urge. Ang unggoy na bato ay umungal nang marinig niya si Lin Fang, umungal ito nang napakalakas na ang buong kapaligiran ay nagsimulang manginig. Gusto ni Lin Fang na maging alipin niya ito, napakarumi, napakasuklam na tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 704, pagtitipon ng mabangis na hayop. Sa isang napakalaking aklatan sa isang gusali ng Imperial Palace ng Zuyu, may ilang tao na nakaupo at nag-uusap. Ang pinuno ng mga taong iyon ay nakasuot ng ginto na. Ang taong iyon ay kamukha ng hari, gayunpaman, hindi ang hari na nakita ng mga tao noong nakaraan. Ang taong iyon ay hindi ang hari ngunit nakasuot ng gininto ang korona ng imperial. Anong pagkakasala? Iyon ay lumalabag sa mga batas ng tao at banal. Walang ni isang guard sa labas ng library, walang nang ahas na lumapit na parang bawal na lugar. Nangangahulugan din ito na walang nang ahas na magbigay ng komento sa taong iyon tungkol sa korona ng imperial. Walang gustong masaktan ng taong iyon.
Ang ibang mga taong nakaupo sa paligid ng taong iyon ay pawang hindi kapani-paniwala. Kung naroon si Lemang, makikilala niya sana si Dashukong. At ang guro ni Yumo. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang cultivator ng layer ng Tianqi. Gaya ng inaasahan, para makaupo kasama ang mga tao sa layer ng Tianqi, ang isa ay kailangang maging sa layer ng Tianqi din. Ang nakasuot ng Imperial Crown ay isang cultivator ng Tianqi layer, ngunit sa Zuyu parang wala ang cultivator ng Tianqi layer. Kung mayroong isang tao sa Tianqi layer sa Imperial Palace na nakasuot ng Imperial Crown, iisa lang ang paliwanag. Dapat itong si Duan Renhuang, isa sa 4 na pinakatanyag na cultivator ng bansa 20 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, magkasamang nag-uusap sina Duan Renhuang, Dashukong at ang guro ng Yumo. Kamahalan, gusto kang makita ni Heisha. Sabi ng isang tao sa labas ng kwarto ng mga sandaling iyon. Si Heisha ay isa sa mga opisyal ng Snow Dragon Imperial Guards. Ang Snow Dragon Imperial Guards ay tapat kay Duan Renhuang, kanyang kamahalan. Sa Zuyu mayroong isang hari, ngunit si Duan Renhuang, kahit na hindi siya ang hari, ay itinuturing din na isang hari. Tinawag siya ng lahat na kamahalan. Tanging ang mga napakalakas na cultivator lamang ang makakagawa ng mga desisyon, kaya makokontrol ni Duan Renhuang ang lahat sa bansa ng Zuyu, posibleng sabihin na siya ang tunay na hari. Pumasok ka, sabi ni Duan Renhuang. Ilang sandali pa, pumasok si Heisha at yumuko ng napakababa sa harap ni Duan Renhuang. Hindi niya ito tiningnan sa mga mata nang sabihin niyang, kamahalan. Anong gusto mo? Tanong ni Duan Renhuang na parang kahanga-hanga. Si Heisha ay tumingin sa ibang tao. Nagulat siya. Maaari kang magsalita dito. Sabi ni Duan Renhuang nang makitang walang ganang magsalita si Heisha sa harap ng iba. Nauunawaan, kamahalan. Sabi ni Heisha habang tumatango. Kamahalan, si Duan Wu daw ay pabalik na sa bansa. Kapag bumalik siya, sabihin sa kanya na pumunta at makita ako. Sabi ni Duan Renhuang, walang pakialam na tumango. Pero parang hindi pa tapos si Heisha. Mukhang nagulat si Duan Renhuang at sinabi. Magsalita ka kung may ay dadagdag ka pa. Kamahalan, babalik si Duan Wu daw kasama ang ilang tao ng Jade Heaven Imperial Family. Sabi ni Heisha na nakayuko. Nagulat si Duan Renhuang. Kasabay nito, nagulat din ang guro ni Dashukong at Yumo. Ilang napakalakas na cultivator mula sa Jade Heaven ay paparating kay Zuyu. Nagtaas ng manggas si Duan Renhuang at agad na tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya, sumama ka sa akin, babatiin natin ang malalakas na cultivator mula sa Jade Heaven. Tumayo din si Dashukong at ang iba pa. Nag-iingat si Duan Renhuang, napakalakas na mga tao mula sa Jade Heaven kaya kinailangan niyang batiin sila ng personal. Kung sila ay magalit, maaari nilang sirain ang buong bansa ng Zuyu nang walang labis na pagsisikap. Sa Nine Dragons Mountain Chain, ang batong unggoy ay umaatungal pa rin ng galit ngunit si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon. Sumigaw lang siya, tama na. Isang nakakatakot na sound wave ang kumalat sa hangin, ito ay kasing talas ng espada habang bumagsak ito sa katawan ng unggoy. Si Lin Feng ay napakalayo sa hayop ngunit ang kanyang boses ay maaari pa ring makapinsala dito. Ang batong unggoy ay galit na galit ngunit sa wakas ay tumigil. Malamig na sabi ni Lin Feng habang nakatitig sa hayop. Isuko ang iyong sarili. Roar. Isang malalim na dagandong ang lumabas sa bibig ng unggoy. Kaagad pagkatapos, nagsimulang tumakbo ang unggoy kay Lin Feng na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Itinaas nito ang mga kamay para hawakan si Lin Feng at durugon siya. Kung hindi mo isusuko ang sarili mo susubukan ko kung gaano kalakas ang depensa mo. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Pagkatapos ay pinutol niya ang isang dambuhalang espada sa kanyang kamay. Kumakalat pa rin sa hangin ang mga dagandong, nanginginig ang kaluluwa ni Lin Feng ngunit mukha siyang walang ekspresyon gaya ng dati. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang kumalat sa hangin at pagkatapos ay nahulog ang espada. Gotcha! Ang ilang mga kaluskos na tunog ay nagsimulang kumalat sa hangin at ang tunog ay biglang tumigil. Hindi nakaimik ang unggoy na bato nang ibinaba nito ang ulo at may nakitang marka ng espada sa tiyan nito, may dugo. Medyo nagulat si Lin Feng, hindi niya akalain na ganoon kalakas ang Stone Ape. Si Lin Feng ay nakalusot sa ikawalong Zuan Chi layer at gumamit ng level 1 sword intent. Nangangailangan siya ng napakaraming lakas para lamang mapinsala ang unggoy na bato, karamihan sa iba pang mga hayop ay namatay na pagkatapos ng gayong pag-atake. Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Kailangan mong isuko ang iyong sarili kung hindi ay mamamatay ka, malamig na sabi ni Lin Feng. Kasabay nito, nagsimulang umungal ang kanyang espiritu ng dragon. Mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang kanyang siyam na dragon na Celestial Fang Spirit, ang batong unggoy ay namangha. Ang espiritong iyon ay espiritu ng dragon. Sa una, kaya kong ipasa ang iyong sarili sa aking espiritu, ngunit gusto ko lang na maging mabait sa iyo. Sabi ni Lin Feng, kasing lamig ng dati. Ang kanyang shaman spirit pagkatapos ay nagsimulang tumitig sa unggoy na bato kasama ang mga naglalakihang mga balintataw. Ang mga mata ng batong unggoy ay hindi nakaiwas sa spirit ng shaman na iyon. Hindi nakakagulat, nagawa ni Lin Feng na ipasa ang Stone Ape. Tulad ng sinabi niya, nagawa niyang isuko ito ng napakabilis ng walang anumang pagsisikap, ngunit gusto niyang matakot sa kanya ang unggoy na bato kaya ginamit muna niya ang kanyang espada.
Ang mga tao ay kailangang maging lubhang mahigpit sa mga hayop upang igalang sila sa kanila. Pumunta ka sa paligid ng Nine Dragons Mountain Chain at hintayin mo ako doon, kailangan ko ng iba pang mga hayop. Sabi ni Lin Fang sa unggoy na bato. Kaagad pagkatapos, sumulong siya sa kailaliman ng tanikala ng bundok. Kumakalat ang mga dagandong sa hangin. Agad na tumakbo ang unggoy na bato patungo sa gilid ng tanikala ng bundok. Nakilala din ito ang ilang mga tao na takot na makita ito. Natakot ang mga tao, ano ang ginagawa ng napakalakas na mabangis na hayop sa paligid ng siyam na tibak na tanikala ng bundok. Beast flood ba yun? Gayunpaman, nagsimulang manginig ang mga tao sa paligid ng bundok. Isang Slayer Tiger, isang Cyan Wing Clouded Leopard, isang Celestial Ice Snake, isang marahas na toro na may 8 paa. Lahat ng mga hayop na iyon ay lumitaw sa gilid ng chain ng bundok. Ang mga tao ay nababaliw sa takot, ang lahat ng mga hayop na iyon ay hindi bababa sa antas ng 5 Zuan Beast. Ang mga tao ay hindi na nang ahas na lumapit sa chain ng bundok. Kung minsan ang mga halimaw ay sumulyap sa mga taong iyon at mas tinatakot sila. Halimaw ba itong baha? Akala ng mga adventurer. Marami pang mga hayop ang dumarating pa rin, ang iba sa langit at ang iba sa lupa. Lahat sila ay napakalakas. Ang lahat ng pinakamahinang hayop ng Nine Dragons Mountain Chain ay tumatakas at tumatakbo sa malayo nang maramdaman nila ang napakapangit na chi ng lahat ng mga hayop na iyon. Hindi sila naglakas loob na lumapit. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay ang lahat ng mga hayop na iyon ay nagtitipon-tipon. Hindi naman sila nag-aaway, tahimik lang silang naghihintay. Pagkatapos ay kumalat ang ilang mga tunog ng sipol sa hangin, dahilan upang ang mga tao ay magtaas ng ulo. May nakita silang silhouette sa langit at ito ay isang tao sa likod ng isang mabangis na hayop na may apoy na pula. Lumipad ang taong iyon sa pagtitipon ng mabangis na hayop. Ang mga tao ay nagsimulang manginig ng marahas. Maaaring ito ay iyon. Sa wakas ay nag-isip sila ng isang posibilidad. Isa itong may pakpak na tigre, kaya ang binata sa likod nito ay kailangang Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 705, nakakamangha. Sa katunayan, ito mismo ang nahulaan ng mga tao. Ang binatang iyon sa kanyang may pakpak na tigre ay si Lin Fang at siya ay sumali sa grupo ng mabangis na hayop. Ang ilan sa mga hayop ay hindi makakalipad kaya kailangan nilang maglakad. Nakayuko silang lahat at sinundan ng magiting na binata. Ang ilan ay nagpapalabas ng banayad na tunog, tulad ng masunurin na mga alagang hayop. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa ganoong bagay. Mukhang hindi kapanipaniwala ang eksena. Ang napakalaking grupo ng mabangis na hayop, lahat ay napakalakas, na pinamumunuan ng isang binata ay hindi kapanipaniwala. Kahit na ang mga hayop na iyon ay ibinababa ang kanilang mga ulo, ang kanilang chi ay napakasama at sapat na upang takutin ang mga tao mula sa ilang milya ang layo. Pumunta si Lin Fang sa Nine Dragons Mountain Chain upang manghuli at nakakagulat na nakahuli ng maraming Zuan level beast. Lahat sila ay nakakatakot. Isang henyo lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Kung ang isang malakas na mabangis na hayop ng Nine Dragons Mountain Chain ay lumitaw sa mga lungsod ng Zuyu, o kahit sa labas ng mountain chain, ito ay sapat na upang takutin ang lahat at magdulot ng mas panik. At sa gilid ni Lin Fang ay mayroon ding isang may pakpak na tigre na may dugong mga mata at mukhang napakabangis. Tara na, sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, si Lin Fang at ang mga hayop ay nagsimulang maglakad pasulong. Ang iba pang mabangis na hayop ay sumusunod sa kanya ng malapitan. Pagkatapos ay nawala siya sa tanikala ng bundok at nakarating sa bukas na mga bukid. May mga nahulog sa lupa, wala silang lakas at sobrang kinakabahan. Nababalot sila ng pawis at nanginginig ng husto. Alam nila na isa lamang sa mga halimaw na iyon ang maaaring pumatay sa kanilang lahat. Ngunit ang mga nakakatakot na hayop tulad ng mga hayop sa antas ng Zuan ay nagsumite ng kanilang mga sarili kay Lin Fang. Ano ang ginagawa ni Lin Fang? Maraming tao ang nanginginig. Maaaring sirain ni Lin Fang si Zuyu sa napakaraming malalakas na hayop. Ang lupa ay nanginginig Zuyu. Gayunpaman, hindi dahil naglalakad si Lin Fang kasama ang napakaraming mabangis na hayop, ito ay dahil nilipol ng Yunhai sect ang Yuklan. Bukod sa matatanda, babae, bata at mahihinang tao, lahat ng iba pa ay pinatay. Sa isang araw, namatay silang lahat, nawala ang Yuklan kay Zuyu. Katulad ng Yuklan, ang One Shou sect ay nawasak din. Gayunpaman, ang kapalaran ng One Shou sect ay mas trahedya kaysa sa Yuklan dahil wala ni isa sa kanila ang naiwang buhay. Bawat miyembro ng One Shou sect ay namatay. Sina Yu Liushui, dating pinuno ng Yuklan, at Teng Wuyao, dating patriarch ng One Shou sect, ay itinuturing na mga maimpluwensyang tao sa Zuyu, ngunit pinatay sila ni Lin Fang. Wala pang 20 taong gulang si Lin Fang ngunit nanalo na siya sa Great Competition ng Zuyu at iginawad ang titulong pinuno ng Zuyu. Matapos ang pagkawasak ng Yuklan at One Shou sect, ilang tao na kabilang sa mas maliliit na impluwensya ay pumunta sa Imperial City kung saan naroon ang Yuklan at One Shou sect. Umaasa silang magnakaw ng mga bagay ngunit nabigo sila nang makitang walang laman ang lahat ng mga gusali. Rinakaw na ng Yunhai sect ang lahat. Ang Yunhai sect ay hindi kapanipani walang makapangyarihan, ginawa nilang abo ang Yuklan at ang One Shou sect.
Ang mga tao ay kumbinsido na ang Yunhai sect ay aakyat sa pinakatuktok ng bansa, ito ay sandali lamang. Ang Wansho sect at ang Yu clan ay winasak ng Yunhai sect. Narinig mo na ba? Walang natira sa kanila. Sabi ng isang tao sa isang restaurant ng Imperial City. Gayunpaman, tila pareho ang pinag-uusapan ng lahat sa restaurant na iyon. Ang lahat ay nagsasalita lamang tungkol kay Linfang. Sa maikling panahon, nagulat si Linfang sa buong bansa. Nagulat si Linfang sa bansa ng maraming beses na tila nagbago ang bansa sa pagbangon ni Linfang. Ang bawat panahon ay may sariling mga henyo. Sa pagkakataong ito, hindi ito magiging exception, panahon niyon ni Linfang, napakalakas niya. Maging si Duan Wu daw ang koro ng prinsipe ay nasa ilalim ng presyon. Siyempre alam ko kasi luma na ang balita. Alam kong mangyayari ito bago pa man ngayon. Ang Wansho sect at ang Yu clan ay dating kinasusuklaman si Linfang at ilang beses na rin silang sinubukang patayin. Kung wala si Linfang ng kanyang mga magulang at mabuting kaibigan, matagal na siyang namatay. Ngayon siya ay naging sapat na upang makaganti. Sagot ng isang tao. Tumanggo ang lahat. Nagustuhan nilang lahat si Linfang, dati siyang mahina at ngayon ay malakas na siya. Hinangaan nila siya, umaasa silang lahat na maging katulad niya, para maging malakas. Kung balang araw makakabangon sila at maging kasing lakas niya ay makakaganti sila sa mga tao. Magagawa nilang patayin ang sinumang gusto nila. Wala na silang pressure at hindi na gaanong mabigat ang kanilang puso. Hehe, pinatay ni Linfang ang lahat ng kanyang mga kaaway. Sabi ng isang masayang nakangiti. Boom. Sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang lupa. Mukhang masisira na ang restaurant. Natakot ang mga tao at napatingin sa labas ng restaurant. Anong nangyayari? Boom boom boom. Ang ilang mga dagandong ay patuloy na kumakalat sa hangin. Ang ilang mga hayop ay mabilis na tumatakbo, ang ilang mga bitak ay nagsimulang lumitaw sa mga dingding ng restaurant. Nanginginig din ang mga baso at mangkok sa mesa. Ano ang nangyayari? Tanong ng ilang tao habang tumatayo. Lahat sila ay nakatingin sa mga mesa na takot na takot. Parang guguho na ang restaurant. Gotcha. Ang mga nakakatakot na tunog na iyon ang nagpayanag sa puso ng mga tao. Inangat nila ang kanilang mga ulo at may nakita pang mga bitak sa kisame sa restaurant. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Parang lindol. Pamanta na tayo. Sunod-sunod na sabi ng mga tao. Tumakbo sila palabas pero biglang huminto. Tila sinasalakay sila ng mga kulog. Boom boom boom. Patuloy na lumilitaw ang mga siwang sa lupa. Pabalik-balik ang tibok ng puso nila, anong nangyayari? Sa harap nila ay isang napakalaking unggoy na bato, ito ay higit sa 3 metro ang taas. Marahas itong yumuyurak sa lupa, humahakbang ng mga higanti. Ang bawat hakbang niya ay ilang dosenang metro at mabibitak ang lupa sa ilalim ng mga paa nito. Nakakatakot ang chi at puwersa nito, madali niyang mapatay ang sinuman sa kanyang paraan. Ang mas nakakatakot ay nasa likod ng batong unggoy na iyon, may ahas na kasing haba ng 20 metro at nakalabas ang dila. Mayroong mga mabangis na hayop sa lahat ng dako, ang natitirang bahagi ng mundo ay tila kumupas kung ihahambing sa tagpong iyon. May mga hayop pa nga sa langit na lumilipad. Ang puso ng mga tao ay tumitibok ng malakas. Linfang. Sa wakas, napansin ng karamihan ng isang pulang hayop, na parang apoy. Isa itong may pakpak na tigre, at sa likod nito ay may isang binata. Dapat ay si Linfang. Boom. Nagtakbuhan ng mga tao nang dumating ang unggoy na bato at ng maraming hayop sa harap ng restaurant. Takot na takot sila. Hindi lang sila, pare-pareho ang reaksyon ng lahat. Ang mga tao ng Imperial City ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Mananatili sa kanila ang eksenang iyon ng napakahabang panahon, hinding-hindi nila ito makakalimutan. Nakita na nila ang mabangis na hayop na iyon ngunit hindi sa ganoon kalaking grupo. Nakakatakot, ang napakalaking grupo ng mabangis na hayop na iyon ay kontrolado ng isang binata gaya ni Linfang. Ang mga mabangis na hayop na iyon ay mabilis na kumilos, hindi nagtagal ay nakarating na silang lahat sa Yunhai sect. Ang mga miyembro ng Yunhai sect ay nanginginig. Sa lahat ng mga hayop na iyon, ang Yunhai sect ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang spheres of influence sa bansa. Bukod sa Imperial City Clan, walang makakalaban sa kanila.